Amen. Praise the Lord. Sa sandaling ito, tayo po'y darako na po sa pinakamalagang bahagi ng ating banal na programa na kung saan po ang pagkikinig at pag-aaral po ng Word of God. Amen. Praise the Lord na akin na pong binibigay ang buong pagkakataon sa ating pong beloved ordained preacher, beloved Brother Boy Kaluya. Amen. Rin po ang ating pinakamamala Panginoon, ang pinakamataas sa pagsamba, pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila ay para sa ating dakilang Diyos. God bless you sa ating beloved MC, beloved Brother Paulo. At nagpapabot din po ako ng dobling paggalang sa ating minamahal at ginagalang na pastor, beloved evangelist, Wilde Estrada Almeida, the end time prophet of our loving God. Sa lahat po ng mga beloved children, the Almeida family, magandang gabi po. At sa patuloy nating pag-alaala sa mga hindi malilimutang aral na ating beloved assistant pastor din na si Almeida. At gayon din sa lahat po ng ating mga webcast viewers, Luzon, Visayas, Mindanao, mga kapatiran natin sa ibayong dagat, sa lahat ng mga kapatiran po natin na sa iba't ibang panig ng mundo na may layunin, bakit po kayo nandiyan dyan, nais ng ating mahal na Panginoon na gamitin po kayo sa pagdadala ng mga kaluluwa. At mga minamahal, nais ko po na tayo po sama-samang manalangin muna bago tayo dumako sa ating mga paksa, mga minamahal patungkol po sa banal na salita ng Diyos. Inili ko po tayo po makiisa sa panalangin. Opo, dakilat mapagpala po naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoon Kristo, kami po humingi ng kapatawaran sa lahat po ng aming mga pagkukulang, sa aming mga kamalian. Dakilan Diyos, patawarin mo po kami. Linisin mo po ang aming mga puso, gayon mo kaming karapat dapat magdala ng banal at sagradong salita. Bigyan mo po ng pananampalataya ang mga nakikinig, Panginoon, sa ganang amin wala po kami magagawa. Ikaw po, Panginoon, may kapangyarihan magligtas, dakilang Ama. Kaya dalangin po namin, ipuin mo po sila, Panginoon. Kayo po ang kumilos sa lahat ng mga nakikinig sa mga oras na ito at sinasaway namin lahat ng gawa ng kalaban, demons of unbelief and doubts, demons of hindrances. We bind the power of darkness in Jesus' name. Amen and amen. Purin po ang ating pinakamamala pa nung maminamahal, ating pong buksan muna ang ating mga pambungad na talata dito sa Philippians chapter 1 verse 15 up to 17 at 2 Corinthians 2:17. Dito po sa aklat ng mga unang taga-Pilipos, kapitulo po ay 1, versikulo 15 hanggang 17. Tunay na ipinangangaral ng iba si Kristo sa kapanaghilian at sa pakikipagtalo, at ng mga iba naman sa mabubuting kalooban. Ang isa'y gumagawa nito sa pag-ibig, palibhas ay nalalaman na ako'y nalalagay sa pagsasanggalang ng Ebanghelyo. Datapwat itinatanyag ng iba si Kristo dahil sa pagkakampi-kampi, hindi sa pagtatapat na ang iniisip ay dalhan ako ng kapigatian sa aking mga tanikalya. Dito po sa aklat ng 2 Korinto, kapitulo 2, versikulo 17. Sapagkat hindi kami gaya ng karamihan na kinakalakal ang salita ng Diyos, kundi sa pagtatapat at gaya ng mula sa Diyos, sa harapan ng Diyos ay nagsasalita kami para kay Kristo. Amen. Mga minamahal, ang ating pong paksa ay pamagatan po natin, the right motive of preaching the gospel. Ang tamang layunin, mga minamahal, ang pangangaral ng Ebanghelyo. Hindi nyo ba napapansin, mga minamahal, katakataka na pagbuklat po ng inyong, pagbukas po ng inyong mga cellphone sa Facebook, sa social media, makita nyo, mga minamahal, parang nag-boom yung pangangaral ng Ebanghelyo. Parang nag-boom, mga minamahal, yung napakarami pong mga naglaba sa mga mangaral na wala naman dati. Amen. Kaya makita nyo, mga minamahal, kahit mga maliliit na bata, napapakinggan po natin, nangangaral sa lansangan, mga babaeng nakapantalon, sa mga palengke, nangangaral sila, mga minamahal, naka-Facebook, ibig sabihin, nasa social media sila. Alam nyo, mga minamahal, ito po ay katuparan lamang ng nakasulat sa Biblia sa Mateo 24 talatang 14 na bago dumating ang wakas ay may papalaganap ang salita ng Diyos sa lahat ng kinapal. Amen. At hindi lamang ito sa ating bansa nangyayari, maminamahal, maging sa iba't ibang panig ng mundo. Talagang kahit saan na po, maminamahal, kaya nga mayroon pong itong tinatawag na masamang epekto at mabuting epekto. Katulad nga ng sinabi ni Apostol Pablo, maminamahal, na ang iba'y gumagawa nito sa pag-ibig na nalalagay siya sa pagsanggalang sa Ebanghelyo. Sabi rito, maminamahal ng Banal na Kasulatan, meron silang kanya-kanyang mga
mga layunin. Meron silang iba't ibang mga motibo sa pangangaral. Kaso nga, ang pinaka tinatawag na masamang epekto nito, mga minamahal, ang naging parang soap opera na lang. Naging pagalingan na lang. Kaya nga, yung mga tao tuloy, mga minamahal, malilito. Lalo na, mga minamahal, doon sa mga taong takot na takot sila, mga minamahal, na madaya sa reliyon. Ayaw nila, mga minamahal, na sila po ay yung magpapalit ng reliyon. Kaya nga, nalilito tuloy yung iba. Kaya nga dapat malaman niyo po ang tamang layunin ng pangangaral ng Ebanghelyo para alam natin, maminamal, kung sino dapat paniwalaan. Sino ang dapat natin pakinggan. Katulad po ng mga nabanggit po natin dito, maminamal, nabasa po natin sa mga talata. Sinabi na tunay na ipinangangaral ng iba si Kristo sa kapanagilian at sa pakikipagtalo. At ng iba naman ay mabuting kalooban. Ang isa'y gumagawa nito sa pag-ibig na dapat nalalaman na ako'y nalalagay sa pagsanggalang ng Ebanghelyo. Dapat itinatanyag ng iba si Kristo dahil sa pagkakampi-kampi at hindi sa pagtatapat na ang iniisip nila ay dalan ako ng kapigatian sa mga tanikala. At sabi pa ng 2 Corinthians 2:17, sabi rito, sapagkat hindi kami gaya ng karamihan na kinakalakal ang salita ng Diyos, kundi sa pagtatapat, gaya ng mula sa Diyos, sa harapan ng Diyos nagsasalita kami para kay Kristo. Ibig sabihin, iba-iba yung layunin, mga minamahal. Kaya nga, kung hindi mo alam kung tunay na mga mangangaral ng salita ng Diyos, talagang mawawalan ka ng pag-asa. Kasi nakakalito na, naging parang soap opera. At makikita nyo, mga minamahal, nagpapagalingan, kanya-kanyang acting. Parang naging dula na lang, mga minamahal. Kaya ito po isa sa paraan ng Diablo, mga minamahal. Sabi ng Revelation chapter 12 verse 12 na ang Diablo ay naparito, mga minamahal, sapagkat alam niya na may kaunting panahon na lang siya. Ito po isang mga paraan. Kaya nga, meron tinatawag na mabuting epekto ito at mayroong masamang epekto. Ang mabuting epekto nito, mga minamahal, sabi ng Biblia, bago dumating ang katapusan ng sanlibutan, may papalaganap ang Ebanghelyo sa buong sanlibutan. Ito po'y katuparan lamang ng mga nakasulat sa banal na kasulatan na talagang malapit na po ang katapusan ng sanlibutan. Ngunit ang masamang epekto nito, mga minamahal, ay hindi na malaman ng tao sino paniniwalaan. Katulad ng mga nangangaral sa mga palengke. Nangangaral sila, mga minamahal, sa mga liwasan. Pag ikaw ay nakinig, bigla kang tatapatan, mga minamahal, ng supot. Yung namamalimos, maminamal, nakakurbata, napakaganda ng kanyang damit. Napakalinis tignan, pero yung hinihingian niya nakasinelas lang. Yung isang sinelas niya kulay pula, isa kulay asul. Kaya pag titignan mo yung senaryo, parang yung pulubi pa ang hinihingian ng milyonaryo. Pag makita mo sa malayo, parang yung milyonaryo ang namamalimos doon sa pulubi. Sabi, ang iba'y kinakalakal ang salita ng Diyos. Kaya nga, dapat malaman po natin, mga minamahal, na ano po ang talagang motibo ng pangangaral ng Ebanghelyo. Kasi ito'y ginugulo ni Satanas. Ito'y paraan ng kalaban, mga minamahal, para tayo'y malito. Sabi nga ng banal na kasulatan, mga minamahal, ang iba'y nangangaral para sa kapanagalian, para sa pakikipagtalo. Ang iba naman ay sa mabuting kalooban. Paano natin malalaman yung mga taong may mabuting kalooban na dapat nating paniwalaan sa patungkol sa Ebanghelyo, mga minamahal? Ang mga taong ito, mga minamahal, ito po bago mangaral, nag-aayuno. Amen. Hindi basta-basta po, mga minamahal, ang maging mangangaral. Kasi ang pagiging mangaral, ito po, mga minamahal, ay between life and death. Ang pangangaral ng Ebanghelyo, hindi po hanap buhay, kundi ito po yung pagbibigay buhay. Gaya ng sinabi ni Apostol Pablo, mga minamahal, dito po sa mga gawa, Kapitulo 20, talatang 24. Ang pangangaral ng Ebanghelyo, hindi po ito hanap buhay, kundi ito po yung pagbibigay buhay. Katulad ni Apostol Pablo, sabi niya, ang mga bagay na pakinabang sa akin ay inari kong kalugihan para makamtan ko si Kristo. Ang mga bagay na pakinabang sa akin ay inari kong isang sukal, isang dumi, para hindi niya panginayangan. Sapagkat si Apostol Pablo, maminaman sa inyong kaalaman, nasa kanya na lahat ng pinakamataas na kalagayan bilang tao.
Una-una, siya po'y abogado. Pangalawa, maminamahal, siya po ay senador. Siya po'y obispo, maminamahal ng isang simbahan. Siya'y pariseo sa kanyang reliyong Judismo. At hindi lang yan, siya po'y Roman citizen. Pag ikaw ay Roman citizen, maminamahal, ikaw ay royal blood. Talagang ikaw ay bukod tanging tao. At higit sa lahat, mga minamahal, si Apostol Pablo po, siya po, maminamahal, ay may kapangyarihan sa kanyang kapanahunan. Pero katulad ng sinabi niya, ang paglilingkod sa Diyos, ang pangangaral ng Ebanghelyo, ito po'y pagbibigay buhay, hindi po paghahanap buhay. Pagbibigay buhay. Amen. Kaya bukod tapang niya, maminamahal, na sinabi niya na ang lahat ng bagay na pakinabang sa kanya, inari niyang kalugihan sapagkat ang mga totoong mga mangangaral ng salita ng Diyos, sila po, maminamahal, ay nagbibigay buhay, hindi po sila naghahanap buhay. Amen. Basahin po natin ang mga talata dito po sa Gawa 12 at 20, talatang 24, at sundan natin, maminamahal, ng Pilipos, Kapitulo 3, mga minamahal. Ianda natin, basahin muna natin Acts 20, verse 24. Dito po At sa mamaya sa Philippians chapter 3, verse 7 and 8. Dito po sa aklat po ng mga gawa, kabanata po 20, at talata po 24. Data po at hindi ko minahal ang aking buhay na waring sa akin ay mahalaga, maganap ko lamang ang aking katungkulan at ang ministeryong tinanggap ko sa Panginoong Yesus na magpatotoo ng Ebanghelyo ng biyaya ng Diyos. Dito po sa aklat ng Pilipos, Kapitulo 3, versikulo 7 at 8. Gayunman, ang mga bagay na sa akin ay pakinabang ay inari kong kalugihan alang-alang kay Kristo. Oo nga, at lahat ng mga bagay ay inaari kong kalugihan dahil sa dakilang kagalingan ng pagkakilala kay Kristo Jesus na Panginoon ko, na alang-alang sa Kanya'y tiniis ko ang kalugihan ng lahat ng mga bagay at inari kong sukal lamang upang tamuin ko si Kristo. Amen. Yan po, maminamahal, ang sinabi ni Apostol Pablo. Sinabi niya, lahat ng mga bagay na inari kong pakinabang ay ginawa kong kalugihan. Amen. Dahil sa dakilang kagalingan ng pagkilala kay Kristo Jesus na Panginoon ko, na alang-alang sa Kanya, tiniis ko ang mga kalugihan ng lahat ng bagay, inari kong sukal lamang upang tamuhin ko si Kristo. Ganun, mga minamahal, ang mga totoong mangangaral. Pero makita nyo, mga mangangaral ngayon, mga minamahal, ang motibo nila ay para sa pakikipagtalo. Amen. Meron nga, patay na, mga minamahal, inuulit pa yung kanyang mga sinaunang mga palabas, yung kanyang mga sinaunang mga talumpati para mabuhay. Patay na, binubuhay pa nila. Kasi magaling tong mga ngaral na to sa debate. Lahat ng kanyang mga tagasunod ay nakumbinsi niya sa kanyang galing sa debate. Kaya patay na yung tao, inuulit pa nila yung mga mensahe nito na puro pakikipagdebate. Sabi, ang layunin ng iba ay para sa pakipagtalo at hindi sa mabuting kalooban. Ang iba naman, sabi, kinakalakal ang salita ng Diyos. Pero sinabi ni Apostol Pablo, hindi kami katulad ng iba na kinakalakal ang salita ng Diyos. Katunayan, sinabi ni Apostol Pablo, mga minamahal, na ang kanyang paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, sabi niya, mga minamahal, ay iniwan niya ang mga bagay na pakinabang. Sabi niya, ibinigay niya ang kanyang buhay. Sapagkat sabi ng Gawa, Kapitulo 20, talatang 24, katulad ng sinabi niya, mga minamahal, ang pangangaral ng Ebanghelyo, hindi po ito mga minamahal hanap buhay, kundi ito po'y pagbibigay buhay. Amen. Sabi rito sa Gawa 20:24 na napakinggan po natin kanina, hindi ko minahal ang aking buhay na waring sa akin mahalaga. Maganap ko lamang ang aking katungkulan at ang ministeryong tinanggap ko sa Panginoong Hesus na magpatotoo ng Ebanghelyo ng biyaya ng Diyos. Mayroong mga kinakalakal ang salita ng Diyos habang ang kanyang mga tagasunod, habang ang kanyang mga member ay pinamamalimos niya. Samantalang sila, maminamahal, talaga napakaganyak ng kanilang mga kasuotan. Yung kanilang kasuotan pa lang talagang pang-prinsipe. At ang kanilang mga mamahaling mga sasakyan, mga mamahaling mga damit, mga mamahaling mga gamit sa katawan, mga alahas sa katawan, mga minamahal, talagang
isang tindigan, milyon eh. Ha? Tapos paiyak-iyak siya para maniwala yung mga tao sa kanya na siya raw ay apostol. Siya daw ay apostol ni Kristo. Hindi ganun ang apostol. Ang tunay na apostol, mga minamahal, sabi ni Apostol Pedro, Panginoon, iniwan namin lahat. Ang apostol, mga minamahal, sabi ng banal na kasulatan, iiwanan mo lahat alang-alang kay Kristo. Amen. Sabi ni Apostol Pablo sa Mateo 19:27, sabi niya, Panginoon, iniwan namin lahat. Iniwan namin lahat. Yan ang mga totoong apostol. Yes, amen. Ha? Yung tinatawag na pag-iwan ng lahat ng mga bagay, pagtanggi sa mga material na bagay. Mga minamahal, ang tunay ng mga mangangaral, sabi ni Apostol Pedro, pilak ginto, wala kami. Pilak ginto, wala kami, pero ang nasa amin, ito ang aming kayamanan. Ito po ang kaya naming ibigay sa inyo. Sa pangalan ni Jesucristo, lumakad ka at lumakad ang lumpo. Amen. Yan po ay nasa mga Gawa, Kapitulo 3, talatang 6 hanggang 8. Kaya nga, maminamahal, talagang napaka-masailan po ang panahon natin ngayon. Tayo talagang, si Satanas, mga minamahal, ay talagang kumikilos na 24 hours a day. 7 times a week. 7 days a week, talagang nagmamadali siya. Pinadala niya, isinugo niya na lahat ng kanyang mga ministro, lahat ng kanyang mga ayente, mga minamahal, para mabulabog ang pangangaral ng salita ng Diyos. Kailangan alam po natin, mga minamahal, ang tunay na layunin. Nga sinabi ni Apostol Pablo, ngunit ang aming layunin, sabi rito, mga minamahal, from goodwill and with love. Ang tunay na pangangaral, mga minamahal, ng Ebanghelyo ay sa mabuting kalooban at dahil sa pag-ibig. Amen. Dahil sa pag-ibig, dahil sa mabuting kalooban, mga minamahal ko. Sabi, bakit dapat natin ipangaral ang Ebanghelyo? Mga minamahal, what is the right motive of preaching the gospel? Dapat, mga minamahal, ipangaral ang salita ng Diyos sapagkat ito po ay greatest commission. Ito po yung pinakadakilang atas sa lahat ng mga mangangaral ng Diyos. Sabi rito sa Marcos, Kapitulo 16, talatang 15 hanggang 16. At dito sa, kung mababasa rin natin ang Roma 1:14 hanggang 16, ang Ebanghelyo po, ito po'y kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng sasampalataya. Wala pong reliyon makapagliligtas sa tao. Mga minamahal, tanging ang Ebanghelyo lamang po ang may kapangyarihang magligtas sa lahat ng tao, mga minamahal. Kaya paniwalaan yung Ebanghelyo. Sabi ng Marcos 1:15, malapit na ang kaharian ng Diyos, magsasampalataya kayo sa Ebanghelyo. Hindi sinabi, mga minamahal, na pumasok na kayo sa mga reliyon, malapit na ang kaharian ng Diyos. Hindi po. Sabi, malapit na ang kaharian ng Diyos, sumampalataya kayo sa Ebanghelyo. Basahin natin ang mga talata. Marcos 16, talatang 15 hanggang 16. Dito po, mga minamahal, sa Roma 1:14 hanggang 16 at Marcos 1:15. Basahin natin mga talata. Dito po sa aklat po ng Marcos, Kabanatay 16, ang talata po 15 hanggang 16. At sinabi niya sa kanila, magsiyaon kayo sa buong sanglibutan at inyong ipangaral ang Ebanghelyo sa lahat ng kinapal. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Datapot ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. Dito po sa aklat ng mga taga-Roma, Kapitulo 1, versikulo 14 hanggang 16. Ako'y may utang sa mga Grego at gayon din naman sa mga barbaro, sa marurunong at gayon din sa mga mangmang. Kaya nga, sa ganang akin, ay handa akong ipangaral din ang Ebanghelyo sa inyong nangasa Roma. Sapagkat hindi ko ikinahihiya ang Ebanghelyo, sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya, unay sa Udyo at gayon din sa Griego. Marcos. Dito po sa Marcos, Kabanatay 1, talatay 15. 15. At sinasabi, naganap na ang panahon at malapit na ang kaharian ng Diyos. Kayo'y magsisi at magsisampalataya sa Ebanghelyo. Amen. Yan po, mga minamahal, tunay na layunin ng pangangaral ng Ebanghelyo. Bakit dapat ipangaral? Because sinabi ng Biblia, ito po ay Great Commission. Ito po ay Great Commission. Sabi ng Biblia, go ye into all the world and preach the gospel to every creature. He that believeth and is baptized shall be saved, but he that believeth not shall be damned.
Kaya yun ang sinabi ni Apostol Pablo mula nang siya po'y mga minamahal na hikayat sa pananampalatayang Kristiyano. Ang sabi niya, mga minamahal, ako'y may utang hindi lamang sa mga Hudyo kundi sa mga Grego at sa lahat ng mga tao sapagkat kinakailangan ipangaral ko ang Ebanghelyo sapagkat ito'y kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng sasampalataya. Ito lamang po ang tanging kapangyarihan ng Diyos upang tayo po'y maligtas. Hindi po reliyon. Kahit magkaroon ka ng 1,000 reliyon, isang guhit ng kaligtasan, hindi ka magkakaroon, mga minamahal. Amen. Nakita nyo yung mga nangangaral ngayon, mga minamahal, ang layunin nila para kumita ng limpak-limpak na salapi. Napakaraming mga mangangaral ngayon, yumaman sa pangangaral. Amen. Pero ang Jesus Miracle Crusade, dito po ang bukod tangi, maminamal na kung ano po ang aming beloved pastor noon, maminamal mula, nagsimula siyang mangaral hanggang ngayon, ganun pa rin siya. Wala siyang mga mansyon, wala siyang malalaking bahay, wala siyang mga magagarang ari-arian. Wala siyang maraming properties, hindi katulad ng mga ibang mangangaral, mga minama 5 taon pa lang nangangaral, nakabili na ng mga subdivision. Amen. Nakapagpatayo na ng mga malaking bahay, nakapagpundar na ng maraming ari-arian. Amen. Sapagat ang totoong pangangaral ng Ebanghelyo, mga minamahal, ito po ay pagliligtas ng kaluluwa. Hindi po paghahanap buhay, kundi pagbibigay buhay. Amen. Sapagat ang tunay na kayamanan ng mga totoong mga mangangaral ay yung kaluluwa. Amen. Ha? Ang katumbas na isang kaluluwa sa paanan ng Diyos, maminamahal, isang mundong kayamanan yan. Amen. Katumbas na isang mundong kayamanan ang kaluluwa sa mata ng Diyos. Kaya sinabi ni Apostol Pablo, mga minamahal, hindi ko ikinahiya ang ipangaral ang Ebanghelyo sapagkat ito'y kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng mga sumasampalataya. Makita nyo, mga minamahal, kung mababasa nyo dito sa sa ikalawang hari, Kapitulo 5, kung mababasa nyo, mga minamahal, dito po sa sa 2 Kings chapter 5 verse 14 up to 16, si General Naaman gumaling sa kanyang karamdamang ketong. Nung siya gumaling sa kanyang karamdamang ketong, nagbabayad siya ng ginto. Isang supot na ginto, mga minamahal, ang ibinibigay niya kay Elisha. Tinanggihan niya. Hindi niya tinanggap, mga minamahal. Samantalang itong mga mangaral na nagsasalita sa mga liwasan, sa mga palengke, sunod ng sunod sa iyo. Amen. Umiiwas ka na, lumipat ka na ng pwesto, nandoon pa rin nakabantay sa supot. That's right. Amen. Tinututukan ka na, kulang na lang hold upin ka. Pero ito, ang mga totoong mangangaral, mga minamahal, pero wala namang gumaling sa mga sakit, sa mga pangangaral nila dito. Napakaraming gumaling, mga ketong, cancer, leukemia, diabetes, lahat mga minamahal na lumapit sa Panginoon, pinagaling at binago ng Diyos ang buhay. Yeah. Pero wala po kaming hinihingian dito. Kung meron mga minamahal, meron man nagbibigay, ito po ay hinihingi may karapatan ng Diyos sapagkat ito po ay tithes and offering. Ito po ay mga minamahal, pag-aari ng Diyos. Amen. Ibinabalik lang nila sa Diyos yan. Pero hindi po kami nangingi. Yan po'y itinuturo sapagkat bahagi ng Ebanghelyo yan. Kasama yan sa Ebanghelyo yung pagbibigay ng tithes and offering para patuloy na maipangaral ang banal na salita ng Diyos sapagkat sa pangangaral ng Ebanghelyo kinakailangan mong gumastos. Katulad ito lamang pong ating webcast. Kailangan mo maminamahal na ma-maintain. Kailangan mo ng maintenance para pampa-repair ng ating mga gamit. Ng ating mga camera, ng ating mga computer, mga mikropono natin, nasisira yan, mga gamit natin, kinakailangan nating bayaran yan, kinakailangan nating ipagawa yan at hindi pwedeng ibayad yung God bless you yan. Amen. Binabayaran ng pera yan. Kaya nga, yun yung tithes and offering. Yung mga kapatiran nating hinihipo sapagkat gumaling sa karamdaman, kusa silang nagbibigay sapagkat mga minamahal, alam nila na ito po'y pagpapasalamat nila sa ating pinakamamahal na Panginoon. Pero hindi kami nanghihingi. Amen. Katulad ng mababasa po natin sa 2 Kings chapter 5. Basahin nyo, verse 14 up to 16. Ito pong si General Naaman. Nung gumaling ang kanyang karamdamang ketong, nagbabayad siya, nagbibigay siya ng pabuya kay Elisha, pero hindi tinanggap ni Elisha. Hindi niya tinanggap. Basahin po natin. Dito po At sa ihanda natin itong Mateo 10, talatang 8. Dito po sa aklat po ng ikalawang hari, Kabanatay 5, talatay 14 hanggang 16. Sabi dito, nang magkagayoy, lumusong siya at sumugbong makapito sa Jordan, ayon sa sabi ng lalaki ng Diyos. At ang kanyang laman ay nagsauling gaya ng laman ng isang munting bata.
at siya'y naging malinis. 15, at siya'y bumalik sa lalaki ng Diyos, siya at ang buong pulutong niya. At naparoon at tumayo sa harap niya, at siya'y nagsabi, narito ngayon aking talastas na walang Diyos sa buong lupa, kundi sa Israel. Isinasamo ko ngayon sa iyo na tanggapin mo ang kaloob ng iyong lingkod. Ngunit kanyang sinabi, buhay ang Panginoon na nakatayo ako sa harap niya. Wala akong tatanggapin. At ipinilit niya sa kanyang kunin. Ngunit siya'y tumanggi. Amen. Mateo. Dito po sa aklat ng Mateo, Kapitulo 10, versikulo po ay 8. Mangagpagaling kayo ng mga may sakit, mangagbabangon kayo ng mga patay, mangaglinis kayo ng mga ketong, mangagpalabas kayo ng mga demonyo. Tinanggap ninyong walang bayad, ay ibigan ninyong walang bayad. Amen. Yan po, mga minamahal. Kaya sabi ng Banal na Kasulatan, ang tunay ng mga mangangaral, mga minamahal, hindi mo makikita yan sa galing ng pananalita. Amen. Hindi nyo makikita sa ganda ng bihis. Ha? Malalaman nyo ang mga tunay na mga mangangaral, mga minamahal, malinis ang kanilang motibo. Yung ipangaral ang ebanghelyo, yung magligtas ng maraming mga kaluluwa, pilak ginto, wala sila, pero nasa kanilang ating mahal na Panginoong Kristo. Ang patunay na nasa kanilang ating mahal na Panginoong Kristo, siya po ay nagpapagaling. Sabi, maglinis kayo ng ketungin, magpalayas kayo ng mga demonyo. Sabi, tinanggap yun ng walang bayad, ibahagi nyo ng walang bayad. Amen. Paano paniniwalaan yung mga nangangaral dyan sa mga palengke? Na nakakurbata, ang gaganda ng mga suot, tapos ang hiningian nila ng limos, yung mga gusgusin na ang sinelas, isang pula, isang asul. Mas mayaman pa yung namamalimos doon sa hiningian nila ng limos. Samantalang yung kanilang mga apostol, na tinatawag nilang apostol, ang ganda ng damit. Isang tindigan, maminamal, talagang 100,000, isang tindigan. Doon pa lang sa kanyang marangyang damit, yung kanyang mamahaling sapatos, yung kanyang mga naglalaki, ang mga batong alahas, yung kanyang mga magarang sasakyan, yung kanyang ipinagmamalaki na siya pinagpala daw ng Diyos, binigyan siya ng maraming bahay ng Diyos. Habang ang kanyang mga member na mamalimos, habang ang kanyang mga tinatawag na mga manggagawa, nandun sa mga palengke, may dalang supot, na mamalimos dun sa mga mas mahirap pa sa kanila. Amen. Kaya nga, sabi ng Banal na Kasulatan, mga minamahal, ang talagang layunin ng pangangaral ng Ebanghelyo, mga minamahal, sinabi ng Biblia, upang makapagligtas tayo ng kaluluwa. Sabi ng Jude chapter 1 verse 23, mga minamahal na kayo'y mahabag, iligtas niyo ang mga taong nakasalang sa apoy. Sapagkat ang mga taong hindi mananampalataya, mga minamahal, anytime, siya po, mga minamahal, ay nakaatang sa dagat-dagatang apoy, at darating ang araw mamamatay siya. It is appointed unto men once to die, then after this, the judgment. Amen. Mabubulit muna siya sa impyerno, pagkatapos ng impyerno, meron pa naghihintay na dagat-dagatang apoy. Kaya ang layunin ng mga mangangaral, sabi ng Biblia, iligtas sila sa apoy. Sabi rito, Jude 1:23. Dito po sa aklat ng Judas, Jude 1:23. Sabi dito, at ang iba'y inyong iligtas, at agawin ninyo sa apoy, at ang iba'y inyong kahabagan, na may takot, na inyong kapuotan pati ng damit na nadungisan ng laman. Amen. 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 Yan po ang talagang mindset, ang mga mabuting motibo ng mga totoong mangangaral. Makita nyo ngayon, mga minamahal, nakalulungkot. Bagamat ito po'y katuparan lang po na nakasulat sa Mateo 24:14 na maipapangaral ang ebanghelyo sa buong sanlibutan, pero nakalulungkot, mga minamahal. Bakit? Malilito yung mga tao. At ang nakalulungkot pa niyan, mga minamahal, magkakaroon ng phobia yung mga tao. Biro mo, ang titignan ng tao, sila'y pare-pareho lang. Sasabihin niya, pare-pareho lang yung mga yan. Pagkatapos magsalita, hihingi ang kanyan. Ganun ang pananaw nila, mga minamahal. Kaya nga, naging soap opera na lamang, mga minamahal, yung pong pangangaral ng ebanghelyo. Kahit maliit na bata, hindi nga niya maintindihan yung ebanghelyo, hindi niya kayang ipaliwanag kung ano ang tunay na ebanghelyo. Nangangaral na ng salita ng Diyos. Nagiging paligsahan na lang, yun pa, talagang ginagamitan niya ng mga acting. May mga padulas-dulas pa sa pulpito, mayroon pang paiyak-iyak kunyari, mayroon pang palakad-lakad habang nangangaral sapagkat nagpagalingan na. Amen. Lahat yan makikita nyo, maminamahal, sa social media. Pagbukas nyo ng inyong mga FB, ng inyong cellphone,
makita nyo, napakaraming mga ngaral, kanya-kanyang mga paliwanag, kanya-kanyang galing na mainam na talumpati, kanya-kanyang acting, may padulas-dulas pa, meron pang papagpagpag ng Amerikana, tapos natutumba yung napagpagan nila ng Amerikana. Amen. Grabe, mga minamahal. Kaya nga dapat alamin nyo ang tunay na mga ngaral ng salita ng Diyos. Amen. Ang tunay na mga ngaral ng salita ng Diyos, mga minamahal, ang motibo'y magligtas ng kaluluwa. At ang tunay na mga ngaral ng salita ng Diyos, nag-aayuno muna yan bago mangaral. Alam nyo dito sa Jesus Miracle Crusade, ang qualification po dito, hindi po yung nag-aral ng Bible School. Amen. Ang qualification po dito sa amin sa mga ngaral, mga minamahal, hindi ka pwedeng mangaral dito na hindi ka nakapag-fasting ng pinaka-mababa 21 days. Kailangan may fasting ka ng 21 days pataas hanggang 40 days. Ha? Yun ang aming requirements. Kaya nga, hindi ka magiging mangangaral dahil magaling kang magsalita, dahil magaling kang magpaliwanag, magaling kang magpadula sa pulpito, magaling kang magpalakad-lakad, magaling kang magpaliwanag, magaling ka sa acting. Hindi ka pwedeng maging mangangaral dito. Ang pinag-uusapan dito, mga minamahal, kung gaano mo kamahal Amen. ang mga taong nakaatang sa impyerno, nakaatang sa dagat-dagatang apoy. Amen. Mga minamahal, kaya ipinangangaral ang salita ng Diyos, sabi ng Biblia, sapagat ang impyerno ay totoo. Amen. Anytime, ang tao po'y pupunta sa impyerno. Pag si mga minamal namatay, sabi ng Biblia, siya po'y karakadaka. Mapupunta sa impyerno, kaya ganun ka-urgent ang pangangaral ng Ebanghelyo. Sabi rito, kung mababasa natin ang Lucas, dito ay maaring mga huling talata na to sapagkat wala na tayong oras. Lucas 16:19 hanggang 25, basahin po natin. Ito pong taong napunta sa impyerno at napunta sa langit. Dito po sa aklat ni San Lucas, Kapitulo 16, ang versikulo 19 hanggang 25. Mayroon ngang isang taong mayaman at siya ay nagdadamit ng kulay ube at maselang lino at sa araw-araw ay kumakain ng sagana. At isang pulubi na ang pangalay Lazaro, lipos ng mga sugat, ay inilalagay sa kanyang pintuan. At naghahangad na mapakain ng mga mumo na nangahuhulog mula sa dulang ng mayaman. Oo, at lumapit pati ang mga aso at hinihimura ng kanyang mga sugat. At nangyari na namatay ang pulubi at siya'y dinala ng mga anghel sa sinapupunan ni Abraham. At namatay naman ang mayaman at inilibing. At sa Hades na nasa mga pagdurusa ay itiningan niya ang kanyang mga mata at natanaw sa malayo si Abraham at si Lazaro ay nasa kanyang sinapupunan. At siya'y sumigaw at sinabi, Amang Abraham, maawa ka sa akin. At suguin mo si Lazaro upang itubog niya sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila sapagkat naghihirap ako sa alab na ito. Datapwat sinabi ni Abraham, Anak, alalahanin mo na ikaw ay tumanggap ng iyong mabubuting bagay sa iyong pamumuhay. At si Lazaro sa gayon ding paraan ay masasamang bagay. Datapwat ngayon ay inaaliw siya rin at ikaw ay nasa kahirapan. Amen. Yan po, maminamalang totoo. Ha? Bakit ipinapangaral ng Ebanghelyo? Sapagkat hell is real. Amen. Ang impyerno ay totoo. Ito po, mababasa nyo po, maminamahal, hindi po napunta sa impyerno ang mayaman dahil siya po'y mayaman. At ang pulubi rito na si Lazaro, hindi napunta sa langit, maminamahal, sa Abraham bosom na tinatawag, maminamahal, hindi siya napunta sa langit dahil siya ay mahirap. Hindi mo pwedeng gawing access o gawing ground ang pagiging mahirap para umakit sa langit. At hindi rin po, maminamahal, masama ang pagiging mayaman kung bakit mapupunta siya sa impyerno. Ito po, maminamahal, ay parehong Hudyo. At ang Hudyo, alam po nila ang dakila at pangunahing utos. Alam pareho nitong si Lazaro at nung mayamang ito, maminamahal, ang dakila at pangunahing utos. Sapagkat pareho silang Hudyo. Ang pinakadakila at pangunahing utos, iibigin mo ang Panginoon Diyos ng buong puso mo, buong lakas mo, buong kaluluwa mo, at iibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Amen. Ito pong mayaman, maminamahal, napunta sa impyerno sapagkat wala siyang pag-ibig. Paano niya maiibig ang Diyos, maminamahal? Gayong ang kanyang kapwa na si Lazaro, naghihirap halos walang makain. Mas pinakakain pa ng mayamang ito yung kanyang mga aso. Yung mga alaga niyang aso. Buti pa yung aso may malasakit kay Lazaro. Hinihimura ng kanyang sugat sapagkat gusto ng aso pagalingin itong si Lazaro. Hinihimod yung kanyang sugat para matuyo.
Pero itong mayaman, maminamahal, wala man lang siyang habag, wala siyang awa, ni isang platong pagkain hindi niya maibigay. Kay Lazaro, samantalang alam niya ang dakila at pangunahing utos na ibigin mong Panginoon ng buong Diyos, ang Panginoon Diyos ang buong puso, buong lakas at buong kaluluwa, at ibigin ang kapwa gaya ng pag-ibig sa sarili. Paano mo maiibig ang Diyos hindi nakikita? Gayon, ang kapwa mo nakikita mo, hindi mo magawang ibigin. Amen. Kaya napunta siya doon sa impyerno. Pero ito pong si Lazaro, maminamal, alam niya, mga minamal, ang tama't mali. Kaya nga, mas magagawa niya pang mamatay sa gutom kaysa magnakaw ng kanyang makakain. Kung tutusin, pwede siyang mag-umit, pwede siyang magnakaw ng patago, kumuha ng pagkain doon sa dulang ng mayaman, pero alam niya, nakasalanan niya na hindi niya pwedeng mga minamahal na pag-interesan ang bagay na hindi na sa kanya. Kaya nung sabay na namatay ang dalawa, maminamahal, sabi, si Lazaro ay dinala sa sinapupunan ni Abraham. Amen. Habang ang mayaman, sabi ng banal na kasulatan, sabi rito sa 22, at nangyari namatay ang pulubi, siya ay dinala ng mga anghel sa sinapupunan ni Abraham, at namatay naman ang mayaman at inilibing. At sa Hades na nasa pagdurusa, itiningin niya ang kanyang mga mata, at natanaw sa malayo si Lazaro na nasa kanyang sinapupunan. At sinabi niya, Amang Abraham, maawa ka sa akin. Suguin mo si Lazaro upang itubog niya sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila sapagat naghihirap ako sa alab na ito. Ibig sabihin sa impyerno nandun yung senses. Nakakakita siya, nakita niya sa malayo, mga natanaw niya si Abraham at si Lazaro na nasa kanyang sinapupunan. Ibig sabihin, nakakakita doon. Yung senses natin dito sa mundo, nandun pa rin sa kabilang buhay. Nandun pa rin yung kaluluwa natin, mayroong 5 senses. At ang sabi niya, mga minamal, suguin si Lazaro at itubog ang kanyang daliri sa tubig sapagat naghihirap ako sa alab na ito. Ibig sabihin, nakakadama siya at nakakalasa. Nararamdaman niya yung init at malalasa niya yung malamig na tubig, samantalang noon siya nandito sa mundo, nakakakain siya ng masarap na pagkain, nakakainom siya ng malamig na tubig. Isang palakpak niya lamang pinagsisilbihan siya ng kanyang mga alipin, pero doon, isang patak na tubig hindi siya makainom. Amen. Kaya doon, maminamahal, nakakalasa, nakakadama, nakakarinig, nag-uusap sila ni Abraham, naririnig siya ni Abraham, at naririnig niya rin si Abraham. Ang wala lang nabanggit dito, nakakaamoy, pero ang amoy ng impyerno, isang nakakasulasok na amoy ng mga bangkay ng mga tao. Amen. Yung naagnas mga bangkay ng tao, ganun kalunos-dunos ang amoy ng impyerno. Kaya yun po ang tunay na dahilan kung bakit kinakailangan ipangaral ang ebanghelyo. Kaya nga, dito sa huling talata sa Job 36 verse 11, kung kayo ay makikinig at maglilingkod, pakikinggan nyo ang tunay na ebanghelyo, gugugulin nyo ang inyong kaarawan sa kasiyahan at sa kaginawaan, sapagkat sabi ng Biblia, ang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Basahin natin ulit talata. Dito po sa aklat ng Job, kabanata po 36 ang talata 11. Sabi po dito, kung sila'y makinig at maglingkod sa Kanya, at kanilang gugugulin ang kanilang mga kaarawan sa kaginawaan at ang kanilang mga taon sa kasayahan. Amen. Kaya nga maminamal ngayon ay mamili kayo. Amen. Now is the day of salvation. Now is the accepted time. Huwag kayong tumingin sa mga magagaling magtalumpati. Huwag kayong tumingin sa mga magagaling magsalita. Nakakalungkot, meron akong nakita na post nung isang dating mananampalataya. Sabi, itong gayahin nyo. Ang galing mangaral, ang galing magpaliwanag. May mga paarte-arte pa, may acting pa yung kanyang itinuturo ng mangaral. Pero ang tanong, nakapag-ayuno kaya ng 40 days yun? Amen. Yung kaya maminamal ay nanalangin katulad ng ating beloved pastor, 20 hours a day. Ang mga preachers nga, maminamal, ang mga workers nga, nananalangin sila, maminamal, 11 hours a day. Pero ang tanong, hindi niya inaalam kung ito'y nananalangin. Nakita niya yung magagaling magpaliwanag, magaling magtalumpati, magaling magdrama, may paiyak-iyak, may padulas-dulas pa doon sa pulpito nila. Hindi ganoon nakikita ang tunay ng mga mangangaral. Nasa motibo po, nasa magandang layunin. Anong layunin? Bakit siya nangangaral? Kaya sa gabing ito, buksan niyo yung mga puso. Tanggapin niyo ang tunay na ebanghelyo, mga minamahal. Ang tunay na nagmamalasakit sa inyong mga kaluluwa. Sumunod po kayo sa panalangin habang napapakinggan niyo po, mga minamahal, waiting, I give you Jesus. Sabihin niyo po, mga minamahal, mga katagang ito. Sabihin niyo po, dakilang Ama sa langit. Ako po isang makasalanan.
Mahal na Panginoon, nagsisisi po ako sa laking mga kasalanan. Tinatanggap kita bilang aking tagapagligtas. Diyos at Hari ng aking buhay. Baguhin mo po ako. Gawin mo po akong tunay na anak mo. Pumasok po kayo sa aking puso na marumi sa kasalanan. Malapang iligtas mo po ako sa ng aking mahal sa buhay sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. In Jesus' name, amen and amen. Opo, dakilat papagpala po naming Ama, patawarin mo po sila. Isulat mo kalmapangalan sa katang buhay. Gawin sila mga tunay na anak mo, mahal na Panginoon. Hindi nawa itong una tuloy ng kalampananampalataya. Bigyan mo sila ng pagkakataon, makasama namin sa paglilingkod sa iyo hanggang sa pagbabalik sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. In Jesus' name. Mga minamahal, bilang point of contact, ipatong niyo po yung mga kamay sa inyong mga gadget, sa inyong mga pinakinggan, maminamahal, o hawakan nyo yung cellphone. Kung cellphone po ang inyong pinakinggan, ang inyong tablet o inyong computer, patong nyo po ang kamay nyo. Ito po sa pangunang panalangin po natin, beloved pastor, maminamahal. Tayo po binabakapan ng prayer ng ating beloved pastor habang tayo po, mga minamahal, ay nangangaral ng ebanghelyo. Sama-sama po tayo manalangin. Opo, dakilat mapagpala po naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Mahal na Panginoon, iunat mo po yung mapagpalat makapangyarihan kamay sa mga minamahal namin mga kapatid na ito. May mga kailingan, may mga pangailangan. Kompletong kagalingan ng Brother Bongbong, mahal na Panginoon, maging sa Sally Bonto. Siya po may karamdaman, mga malapang na nakabag. Si Larry Repollo, dalangin po namin na 2 linggo na pong inuubo. Bigyan mo siya ng kompletong kagalingan. Pauwiin mo ito, malapang si Merlita. Si Monde, malapang masakit po ang tiyan at nagdudumi. Bigyan mo siya ng kumpletong kagalingan, mahal na Panginoon. At gayon din si Joel Kapilitan, mataas ang kanyang uric acid at may arthritis. Bigyan mo ng kumpletong kagalingan. Aming beloved Miriam Maligaya, mahal na Panginoon, hindi po makadumi na maayos. Ibalik mo sa normal, pagalingin mo po siya. Si Carling Santiago, mahal na Panginoon, may karamdamang leukemia. Pagalingin mo po, dakilang Diyos. Si Janet Pasigan, masakit po ang tagiliran at ang kanyang balakang. Si Tony Bukat, gumaling na po ang kanyang karamdaman, mahal na Panginoon. Ganyan din si Dane Magpantay, mahal na Panginoon. Idinadalangin po namin, mahal na Panginoon, na ang kanyang karamdaman, foot and mouth disease, bigyan mo ng kagalingan. Dakilan Diyos, si Jorel Barreno, mahal na Panginoon, may migraine, mahal na Panginoon, at mataas po ang kanyang creatine, mahal na Panginoon. Si Marlon Ramos, sumasakit po ang kanyang tiyan, mahal na Panginoon. Si Arlene Oliveros, sinapian po, mahal na Panginoon, ang kanilang kasama, mahal na Panginoon. Nadalangin din po namin si George Alibiado, mahal na Panginoon, na ma-clear po ang kanyang medical examination. Ganyan din si Day Maniulit, mahal na Panginoon, may karamdaman diabetes, mahal na Panginoon, at huwag matuloy, mahal na Panginoon, maputol ang kanyang paa. Paghimalaan mo po ang aming beloved Day Maniulit, mahal na Panginoon, sa kanyang karamdamang diabetes. Ganyan ng aming beloved Marina Baloloy, mahal na Panginoon, ng kanyang karamdamang lagnat, mahal na Panginoon, kabagan mo, bigyan ng kumpletong kagalingan. Ganyan din si Catherine Santos, mahal na Panginoon, ingatan mo sa Brunei at makapag-holiday itong darating na September. Lahat ng mga pre-request, lahat ng mga kailingan ng mga kapatid namin ito, dakilang Diyos, iunat mo po yung mapagpalat makapangyarihang kamay. Sinasaway namin lahat ng uri ng sakit karamdaman, demons of infirmities and diseases, demons of cancer, leukemia, diabetes, asthma, sakit sa puso, high blood, lahat ng uri ng sakit karamdaman, lumayas kayo sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Ubos, sipon, trangkaso, lagnat, lumayas sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Be healed in Jesus' name. Be healed in Jesus' name. Be healed right now in Jesus' name. Vices began, problem be solved in Jesus' name. Amen and amen. God bless you po, mami na mahal. We love you so much, but there is Jesus loves you more. Ibinibigay natin ang buong pagkakataon sa ating beloved MC, beloved Brother Paulo Bondok. Amen. Praise the Lord. God bless you po sa ating beloved ordained preacher, beloved Brother Boy Kaluya, sa mensahe po ng kaligtasan na ating napakinggan na pag-aralan. At tayo po'y pinagpalang muli natin malapit noon yung mga salita na yan ay di napapanis hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Praise the Lord. Pangawakan natin yan. At kami po'y pasamantala nagpapaalam sa gabi ito sa pangunguna po namin beloved Pastor Evangelist Will Del Meda. Sa araw pa rin po ng bukas tayo magkita-kita. Magsisimula tayo ng 9 p.m. to 10 p.m. pa rin po. Tayo po'y live sa ating live stream. At tayo po nakasama nakapiling sa gabi ito ating beloved ordained preacher, beloved Brother Boy Kaluya, maging sa ating beloved preacher, beloved Brother Dito Payumo, at sa ating beloved online technical side na pinangunahan natin beloved Brother Gary Nabat, sa lahat ng ating beloved live webcast viewer. Ang Diyos po magpala sa inyo. We love you in the Lord, but dearest Jesus loves you more. God bless you po, and good night.